Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Anay Iloilo City Mayor Jen Patrick Mabilog nagtambong na sa Quad Committee hearings ang Kamara. Itsaysay ang rason sa iya pagpalagyo sa pungsod pagkatapos giningadlan ni Anay Presidente Duterte nga drug protector. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagpadulong sa Pasay City. Ginpangunahan ang pagpadagtag sang titulo sang duta sa CARP beneficiaries kag patient transport vehicles sa mga LGU. Anom ka mga reliyesta nga ginpangaresto sang kapulisan sa Bacolod City kahapon. Ginpasakaan na sang kaso. Gilayon niya nakapiyansa ang mga ini. Negros Occidental plano nga ipaidalom sa state of calamity bangod sa halit nga gituga sang habagat nga ginpabaskog sang mga bagyo. Kag, costume nga human sa mga produkto nga ugas ang istansya. Kampiyon sa Best Costume sa Liga Day 2024 sang Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlotan. Kag ako naman inyo kabusay and Pretos Live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Anay Iloilo City Mayor Jet Patrick Mabilog nagtambong na sa Quad Committee hearing sang Kamara kag nagpahayag sang iya testimonya. Mabilog ginbalikan ang makahaladlok nga mga pamahog sa kabuhi sa tunga sang war on drugs sang Duterte administration. Nakatutok, Kim Salinas live sa bahin sang Barangay Taytay, Zone 2 Haro, Iloilo City. Kim, ano nang latest? Jern Adrian, matapos ginhingadlan si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ni Anay President Rodrigo Duterte nga drug protector sang 2017. Kay nasang aga sa Quad Committee hearing, nahatagan gid man ini sang kahigayunan nga masabat ang mga akusasyon batok sa iya kag masaysay man ang iya bahin. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Wala na punggan ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga maghibi samtang nagatestimony ini sa mga miyembro sang Kamara sa ginhiwat nga Quad Committee hearing subong adlaw sa Quezon City. Ini matapos nga liwat ginbalikan ni Mabilog ang makahaladlok nga eksperyensya sini matapos nalakip sa narco list sang Duterte administration sa madugon nga kampanya kontra illegal nga droga. Agosto 28, 2017, sang nakabaton si Mabilog sang tawag kay former PNP Regional Director Bernardo Diaz, nga luyag ni PNP Chief Ronald De La Rosa nga makipagkita sa iya sa Camp Crame alas 12 sang udto sa masunod nga adlaw. Gilayon nga nagbiyahe sa Mabilog pakato sa Manila agon magkato sa Camp Crame. Apang natingala ini nga kapila na delay ang ila meeting. Alas 5 sang hapon sang among adlaw, sang nakabaton si Mabilog sang tawag halin sa isa ka PNP personnel nga nagsiling nga hindi magkato sa Camp Crame bangod pagapatyon ini. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. Agosto 30, nagpadulong si Mabilog sa Japan para magtambong sa international conference. Sang nakaabot na, liwat ini nakabaton sang tawag halin kay Diaz kung sarin nakaistorya sini si PNP Chief Bato. Suno kay Mabilog, gintuad ni Bato nga inosente siya sa mga akusasyon kag nagpasalig nga buligan niya ini. Apang tapos ni, liwat nakabaton sang tawag si Mabilog sa isa ka general nga hindi na magbalik sa Pilipinas bangod mabutang sa italital ang iya kabuhi. Gilayon nga nagdesisyon si Mabilog kag pamilya sini nga magkadto sa Amerika kag mag-apply sang political asylum kung sarin gin-grant man ang ila aplikasyon.
Nanindugan man si Mabilog sa Quad Committee hearing nga wala ini ng drug protector. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. Ginpayag ni Mabilog nga sang iyation bilang alkalde sang Iloilo City nang inaktibo ini sa away kontra illegal nga droga paagi sa pag-activate sang Barangay Anti-Drug Abuse Councils. Ginsight man ni Mabilog nga sang 2014 base sa Philippine Drug Enforcement Agency ang Iloilo City ang labing unang syudad sa pungsod nga 100% activated ang badak. Gintunguan sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa nganay presidente pero wala pa ini sang pahayag. Jert, nagalaom si Mabilog nga paagi sa iya testimonya magpangibabaw ang hustisya kag kamaturan kag hindi ang personal nga interes kag pamulitika. Samtang nagpasalamat naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Kongreso sa pagpahanugot nga mabatian ang bahin ni Mabilog bangod suno kay Treñas ang tagsa-tagsa ang dapat tatagan sang due process kag patas nga pagtrato. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas. Samtang mga puso, anong ka mga realisang ginpang-aresto kahapon sa Bacolod City, ginbasakan na sang kaso sang kapulisan, mga transport leader, gilayon nga nagpiyansa. Yaring balita nga itong gintutugan. Ako permit nga rin ka mo, Dre. Sa tungas ang tensyon kahapon sa Dalan Lacson sa Bacolod City, ginpaandaman sa kapulisan ang mga transport group leader nga areson kung magpamilit nga magsulod sa hotel nga ginahiwat sa isa ka transport roadshow. Apang sa Baylo Magaling, ginhangkat pa sang maini ang mga pulis nga ipatuman ang pag-aresto sa ila. Rason nga gindakop ang anom sa ila. Ginpasaka gilayon sang BCPO sa piskalya ang mga kaso nga disobedience to persons of authority. Direct assault, kag paglapas sa batas pambansa bilang 880, ukon an act ensuring the free exercise by the people of their right to peaceably assembly and petition the government for other purposes. Mao nagrally ang mga ini nga wala sang permit. Gilayon man nga nakapiyansa ang 5 sa mga gindako. Apang realisa nga si Melchor o mga yon wala makagwa sa presuhan. Bao sa masako nga piyansa sa kaso nga pagpanakit sa isa ka pulis. I already gave a warning nga ilang freedom of expression nga gina-exist nila. Hindi na yung absolute. May limitation ina. Ginpa naman man ni Coronica ang grupo nga hindi na magpanggamo agun mapaiway ang paggamit ng puwersa sa kapulisan. Nagdepensa man ang BCPO sa pahayag sa Marilisa nga overkill ang natabo. Part na sa aton operasyon nga may Bureau of Fire, may Health, may tanan nga mga unit sang sa aton nga security plan ala ina dapat. Ang mga naresto ang magpakigsapol naman sa Commission on Human Rights. So, iga-file namon ini ang una harassment, brutality, no, kag illegal arrest. Kay ako pa mismo ang pinakalas kagahapon nga nagsaka. Kaya question ko ang pulis. Ginakop nyo nga monopon, wala kami kabalo kung di inyo dalon. Wala kami kabalo kung ano ang sala specific sa inyong akusasyon. Hambal ko, hindi ko yung magsunod, hindi ko mag-upod. Kung hindi inyo paghihatag sa akon, ano ang violation namon? Nanindugan na may ini nga pisar pribado ang kahiwatan, dapat sila imbitaron. Sunod sa ila, tiguhaan nila liwat nga magsulod sa convention subong nga hapon. Kag wala kami sang may ginahinulsulan sa ginimo naton. Kag mas proud kami nga nag-aaway sang amon panindugan sa magagmay nga driver kag operators. Ginkumpirma man sa kapulisan nga makigsapol ang katapos ng CHR sa ila agon imbestigaran ang natabo. Sa record sa kapulisan, 2 ka pulis ang nasamaran sa ginamo. Sa bahay sa Marilisa, hindi kuno magnubo sa 5 ang nakaago minor injuries. Nawasak man ang bintana sang fire truck. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pang nga balita, masobra 2,000 ka klowa kag titulo sang duta ginpanagtag sa mga benepisyaryo sa panay kadungan sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Pasay City. Pila ka mga LGU nakabaton man sa patient transport vehicles. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
2,588 ka Certificate of Land Ownership Award kag e-titles ang ginpanagtag sa Pasay City sini nga adlaw. Ang pagpanagtag ang ginpangunahan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. 724 ang mga benepisyaryo sa Aklan, 100 sa Antique, 716 sa Capiz, 23 sa Guimaras, hag 1,025 sa Iloilo Province. Ang mga titulo ang kabahin sang support to parcelization of lands for individual titling project o split. 1,932 ka agrarian reform beneficiaries sa land titles nga nagasakop sa 2,643 ka hektarya sang agricultural land. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang maiiwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagdiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangungupahan pa. Si Tatay Roseler, tuman ang kalipay sa nabato ng titulo sang duta nga iya ginatalauma sa sulod sang 20 ka tuig. Pasalamat kami nga ginatagang kami sang dar nga para pala nga buhay namon. Ang benepisyaryo nga si Nanay Susana, bangod hindi na ini makasarang sa pagtanom sang humay, ang mga kabataan naman sini ang manubli sang duta. Mga bata nila mata ko sarang ay wala mata na sa tatay, namatay na sa tatay. Ang split project sang DAR ang ginpondohan sang World Bank. Tinutuyo sini nga mapadasig ang pagproseso kag parcelization sang Collective Certificates of Ownership Award sa individual titles o kon e-titles. Magluwas sa CLOA, nang hatagman ang presidente sang 51 ka patient transport vehicles sa pila ka LGU sa Panay. In delivering those services, every second matters. And these vehicles will ensure that help will arrive without delay. Because our work is about prompt action. Sa sulod sang tag sa KPTV nga nagabalor sang masobra 2 million pesos, may nalakip na nga wheelchair, stretcher, kag sphygmomanometer. Importante ito because we'll have to equip the LGUs in order for them to carry out their job of administering and giving health care sa mga kababayan natin, especially those who have no means of moving. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Probinsya sa Negros Occidental, posible ipaidalom sa state of calamity bangod sa nanging epekto sang malain nga tiyempo. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Tatlo na ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagdeklara sa state of calamity bangod sa epekto sa malain nga tiyempo sa pumuluyo kag agrikultura. Lakip diri ang mga banwas ng San Enrique kag Hinigaran, subong man ang La Carlota City. Sa La Carlota City, magluwas sa mga ginbakwit bangod sa posible paglupok sa Mount Calaol. Nagdugang pa sa numero ang mga residente nga naapektuhan sa pagbaha kag landslide. Sa among operation sa evacuation center, we have to operate all sa ilang paglapas more than 5 days to 7 days sa subok. Sa flooding pa lang na sa mga landslide prone areas. Bangod dangin maayo na ang tiyempo sa mga adlaw. Ginpabalik na sa ilang tagsa kapuloyan ang evacuees nga naapektuhan sa pag-ulan sa Kamangkalan City. Masobra 600 ka mga pamilya nga ginbakwit ang ginpapauli naman sang LGU. Ginahibalo pa sang LGU ang kahalitan nga gintugas sang pag-ulan kag pagbaha sa sektor sang agrikultura. Assess ko ako sila ka mga pananom ang mga nag-akit. Of course, ay namuhay sila mga napit na mga supa. Ako na siya na mga kapituhan. Posible naman nga ipaidalo ang bilog na probinsya sa Negros Occidental sa state of calamity. Under our rules, subong, sa declaration of the provincial level naman sa state of calamity, damo parameters, no? But one of them is at least 2 LGUs under its component municipalities or cities na nag-declare state of calamity. Balik normal na ang mga klase sa mga LGU sa probinsya karon nga adlaw. Samtang naglabot naman sa masobra 17 million pesos ang kahalitan nga gintuga sa infrastruktura sa probinsya sa Antique bangod sa habagat. Nalakip diri ang laguba nga seawall sa Kulasi kag sa Patnungon base sa report sa PDRRMO. Pinakadako naman nga naapektuhan ang agrikultura sa probinsya nga naglabot ang balor sa masobra 33 million pesos. Upod Geruel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, uga-inspired costumes ang banwas ng Estancia kampiyon sa costume contest sa Liga Day Celebration sa probinsya sa Iloilo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ang uga,
Perfect gid nga sudan kag sigurado nga mapa-extra rice ka. Apang sinong maghuna-huna nga ang uga, pang best in costume man gali. Isa sa mga nagapanguna nga palabuyan sa Banwasang Istansya Iloilo ang dried fish industry. Gani hindi makatilingala kun nga sa ginhiwat nga Liga Day celebration sa Iloilo Province. Ini ang ilagin bida. Napilian ko ini nga concept tungod kay ang paggamit sa mga indigenous materials pareho sang kapil kag uga nagapakita sang amon pagpasidungog sa kultura kag tradisyon sa istansya. Apang hindi lang basta-basta nga pagpang-uga ang ilaluyag ibida. Bangon para sa mga taga-istansya, may mas madalom ini nga simbolo. Ang kapil nga ginagamit sa pag-uga sa isla nagarepresentar sa lokal nga sining kag mga practices. Samtang ang uga nagapakita sa importante nga papel sa istansya sa industriya sa mga produkto halin sa dagat. Kinakabig naman nga dakong kaygoynan sang LGU ang nasambit nga aktibidad nga mas makilala pang tagsa ka mga banwa. Ilabi na sa patag sang turismo kag ekonomiya. Honor and pride of istansya nga ang istansyahanon nagpakita nga nanging gabahin sa pagpabalo sa amon nga kultura, festivities, sang panagat, celebration namon diri sa Banwasang Istansya. Ang Liga Day ang gitambungan sang ginabuluban ta 12,000 ka mga barangay official sa probinsya sang Iloilo. Tinutuyo sining tuigan nga kahiwatan ang pagpaambit sang best practices ang tagsa ka barangay kag pagpamasko sa mga koneksyon. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ginabulubanta 50 kabalay, nagkalaguba matapos maglabay ang buhawi sa 5 kabarangay sa Banwasang Kabatuan kagabi. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nagtuga sa kakulba sa mga residente sa 5 ka mga barangay sa Kabatuan, Iloilo nga ginalakipan sa barangay Ayaman, Taktangan, Sulanga, Hines Interior kag Hanipaan Ulo ang naglabay nga buhawi kagabi. Suno sa mga residente nagdugay lang sang hindi magnubo 30 lang ka segundos ang buhawi. Apang ang ginbilin sini nga halit ang tuman kadako. Sa pinakauli nga monitoring sang local government unit masobra 50 ka mga balay ang nagkalaguba bangod sa buhawi. Ulo sa mga ini ang totally damaged. Diri sa barangay Takdangan 41 ka mga balay ang nahalitan sa sa datos sa barangay. Ang isa gani kakagawad sa barangay, ginlupad man sa buhawi ang atop sang ilabalay. As in nga may hanggad nga sound hindi naman may explicar tapos gulpila may hangin as in nga no tapos nanotice na naman ito siyempre sa balay kami may mga naglupad na ng mga scene. Nagakaurungan na lang gani ko ng estudyante nga si Lori kung tuluko ng sitwasyon sang ilabalay. Wala na sang atop. Ang ila mga gamit halos hindi na mapuslan ang kadaman. Nagdugang pa ang wala untat ka ulan halin pa kaina sang aga. Golpyada man nagsulod ang libayan ko kag ngayo tabang hamanang si Papa tiksi kaya nga ton mga atop nakakasren. Amat-amat na ginapangkayo sa mga residente ang ilang mga balay kag ginapangit ang ilang mga nagkaladula nga mga gamit matapos nga maglaslas ang buhawi kagabi. Magluwas sa mga pamalay kag iban pa nga mga propiedad. May mga talamnan man nga nagkalaguba. Naglabot sa ginabuluban ta 2 million pesos ang balor sang halit sa mga nagkalaguba nga mga pamalay. Ang mga napiktuan sa sining buhawi, pagataga nato na sa mga cash assistance, no? Hatagan man natin sa mga in-kinds, no? In terms ng mga pagkaon siguro, mga materials kung mahimo pa man lang. We will make most of the help we can give from the LGU. Suno sa mga barangay officials, bukas ang mga covered gym o kung barangay hall sa mga nag-evacuate, samtang wala pa na kayong ilang mga balay. Wala naman sa may na-record na nasamaran sa insidente. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Good news mga kapuso, wala na sang nagaluntad nga anuman nga malaing nga tiyempo ukon bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apang may mga pag-ulan sa gihapon sa pilakabahin sa Pilipinas. Bangod ini gihapon sa habagat yung inabutong kag ginapabaskog sang nagwaan na sa par nga Bagyo Hiner kag Bagyo Helen. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sa gihapon sa ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Occidental. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sa Pungsod.
Tatlo ka menor de edad na ospital matapos nga ginpang buno sang 4 ka persona sa Boulevard Molo. Isa sa mga suspect na dakpan, si John Sala nakatuto. Nagapatigayot sang drug bypass operation kagabi ang Molo Police Station Drug Enforcement Teams ang hinaliilangan ng bulabog sang kinagamo sa mga pamatanon sa Barangay Boulevard Molo. Sa nagresponde ang kapulisan, nagsugata sa ilang dugoon na nga mga biktima. 3 ka mga minor de edad ang nabunan. Nakaagom ang mga inis ang pilas na nagkalain-lain nga parte sa ilalawas gani gindala sa ospital. 4 ka mga lalaki ang ginatulo suspek sa diin duwa diri ang mga minor de edad. Pinaligo ko nung bira ang mga bata. Pero ang problema dira kay tripping ni grupo ni sa piyak at pihak. Hindi na bago suno kay Aquesta ang kinagamo sa mga kabataan sa lugar. Kag sa masami, ilinaway sang grupo ang rason. Nadakpa ng 16 anyos nga sospek kasi alias Junjun. Nagapabilin niya confine sa ospital ang mga biktima pang luwas na sa katalagman. Desidido naman ang pamilya sa mga ini nga magpasaka sang kaso. Pinaka-advise ko sa mga parents, hindi lang sa mga parents, kundi sa mga barangay officials nila kag sa kung sino nagkasakop sa area nga tani. Magbinuligay bla kami. Hindi lang kami nga sa amon lang gid kay siyempre dapat share responsibilities. Nagsapol na ang Molo PNP kag mga barangay officials agud tutukan ang masami away sa mga kabataan sa barangay. Upod kay Hans Disierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Mabuzo, masobra naman 5,000 metric tons ang asupreng ginbuga sa Mount Canlaon base sa pinaka-latest nga monitoring kag updates ang FIVOS. Apisar sa paglubos ng numero sang ginbuga nga asupre sang bulkan kahapon, mataas ini sa gihapon sunod sa FIVOX kung basehan ang normal nga metric tons per day nga ginabugas ang bulkan nga yara lang sa 300 tons. Samtang halin sa limaliwat naman nga nagsaka sa 30 ka volcanic earthquake ang na-record sa bulkan. Mataas sa gihapon sunod sa FIVOX sa aktibidad nga ginapakita sang bulkan Canlaon. It is still way above sa iya nga normal nga emission. Nag-iminulan ko yung capacity. Kung ang water mag-interact with SO2, nagiging H2S din pa. Ang aton na gas monitoring, nag-limited. Mga kapuso, proseso sang pag-aprobara sang prangkisa sa mga tricycle sa idalom sang tricycle route plan gintunan sang pagsabtanay nanday Councilor Romel Doron kag Cedric Cabaluna sa session kahapon. Mga konsihal nagpaathag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginklaro ni Iloilo City Councilor Romel Doron nga hindi pamersonal ang ginahimo sa ni kay Committee on Transportation Chairman Cedric Cabaluna. Ini matapos liwat ng initayang dua sa sesyon sang konseho kahapon sa tunga sang deliberasyon sang pagpasar sang ordinansa sa pagpaprobar sang prangkisa sang tricycle operators sa idalom sang tricycle route plan. Suno kay Doron, iya lang ginkwestiyon ang proseso ni Cabaluna kung sarin dapat personal nga magsumpa kag magpakita ang mga aplikante sang prangkisa. Suno man kay Doron, wala man sang nadala nga dokumento si Cabaluna sang mga kwalifikasyon sa mga aplikante. Example, abe, nga manutsan kita nga ang nag-apply hindi gali siya. Ang nagperma hindi gali siya. Ti anong matabo karon? Do I have to do away with that kay requirement ina? And it is what the law requires. Sabat naman ni Cabaluna, nagsunod ini sa husto nga proseso. Nasiguro naman nga compliant ang mga drivers. Nagapangalang-alang lang ini sa huol nga matuga sa palangabian sang tricycle drivers sa pagkadto sa konseho. Nagkonsulta man ini sa SP Secretariat kung kinahanglan pa ang appearance sa mga aplikante. Amo na nga ginambal man sa Secretariat kung hindi man gid kilanlan nga pasumpaon sila, pero mo nang inaayo ko lang at kung wala man gin-require sa una, hindi taman pagidugangan and burden pagid more ang aton mga tricycle. Nahibaloan nga ginkasugtan sang konseho kahapon ang personal nga pagpakita sa mga aplikante sa masunod nga sesyon. Ginako man sa mga tricycle driver nga huol ini sa ila biyahe apang magasunod sa panindugan sang konseho. Huol gid mo nang ilaya kwan siyempre sundo namon. Wala man kami memo ya kundi sundon. 200 tanan ka mga prangkisa ang ginpresentar ni Cabaluna kahapon sa sesyon. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, hulaton ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang opinyon sa Department of Budget and Management antes mag-akto tuhoy sa reklamo nga wala mahatag nga 21 months salary increase sa mga empleyado.
handa man magtuman ang alkalde sa kunano ang manginopinyon sa DBM. Madumduman nga nagsulat ang empleyado sa Iloilo City LGU nga si Andrew Durano kay Budget Secretary Amena Pangandaman sa tuyo nga mapamatian ang ila ginapakigbato. Liwat man nanindugan ng alkalde nga wala mahatag ang saka sa sweldo bangod wala sang bastante nga pondo ang syudad. If DBM will say, di ka galing makuha. That's why, kanabutang sa law, nga ang salary standardization, masugod lang yan kung saan mo kaka-afford. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Porsyon sang National Highway sa nabukid nga bahin sa Haptik Antique, hindi maagyan sang dalagko nga salakyan matapos mag-usmod bangod sang pag-ulan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Mahimo lang nga maagyan sang light vehicles ang National Road sa Sitio Maalan sa Karumangay, Hamtik, Antique matapos nakitaan sang pag-usmod bangod sang wala untat nga pag-ulan sang tinalikdan nga mga inadlaw. Apang padayo naman nga ginadumilian ang paglabay sa mga dalagko nga salakyan sa lugar agud malikawan ang disgrasya. Ang mga motorista ginabisuhan nga mag-agi sa Aninii Iloilo National Road. May mga porsyon pa nga ang mga bago nga mga concrete nga mga dalan dira, may mga cracks no at may mga depression, so soil depression, so medyo delikado sa mga nubo nga salakyan kag mga lagpo nga salakyan. Sunod sa Department of Public Works and Highways Region 6, antas pa sa paglain sang tiyempo, may na-monitor na sila nga paghulag sang duta sa Karumangay, kag nadugangan pa sang pagbubo sang ulan. Nagmando na ang ahensya sa kontraktor nga hukso ng mga naguba nga slabs kag ibalik sa gravel road. We will study all the causes nga may liquefaction nga natabo. In fact, halos tapos na datani nga road section mo ang ginograta. Galing tungod sila, may section dito nga nagsaka gani ang simento kag nahulog. Dugang pa sang ahensya, tun-an nila kung anong mahimo nga intervention sa National Road kag pangitaan sang pondo, agud hindi na makatugas sang perwisyo sa publiko. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Kapuso halong nagpaandam ang DOH 6 sa publikong alikawanan ay ang paglusong sa baha kag pagpaligo sa suba. Subong nga maulano ng panahon para makalikaw sa balatian ng leptospirosis. Base sa datos ng ahensya, nagdagat na sa 317 ang leptospirosis case sa reyon. Sa 19 na ka-individual ang ginbawian sang kabuhi. Kalabanan sa mga natapikan sini ang mga mangunguba, mga driver kag mga kabulig sa balay. Sa tion nga ma-expose sa ihi kag higko sang sapat, gilayon nga magpakonsulta sa Rural Health Unit ukon sa mga nagkalain-lain nga health facilities ng LGU. This may be ang ilang exposure is work-related, no? Kaya may mga times na pwede ni sila ma-expose man sa mga contaminated naton nga tubig, no? Nga pwede nga may mga ihi sang aton nga mga ilaga. Mga kapuso, ginabi-abi sang pila ka mga miyembro sang kooperatiba sang Iloilo City Hall ang formal nga pagpasaka sang kaso batok sa anay miyembro sang kooperatiba nga naulamid sa maanomalya nga loan transactions sang 2023. Sunod sa mga miyembro, dako na ini nga development sa hustisya nga ila ginapangayo. Ginako sang pila ka miyembro nga naapektuhan ang ilang mga benepisyo bilang miyembro bangod sang kontrobersiya sa kooperatiba. Ila ginapangayo nga mabalik lang kuntani ang ila kwarta nga gininvest sa kooperatiba. 14 ka anay opisyal sang kooperatiba ang ginpasakaan sang kaso administratibo sang Cooperative Development Authority 6. With regard sa amon nga contribution, we are also entitled to have the answers kung di na ito nagkadto, kung paano gingamit. Ang amon lang gidya as a member, I really wanted my money back. Patay ang 31 anyos nga lalaki sang gintiro sang itupad balay sa Barangay Paraiso, Sagay City. Suno sa kapulisan, nagapaligo sang ido ang biktima sa atubang sang ilabalay. Sang ini ang ginpalapitan sang sospek kag gintiro. Antes ang insidente, nagkumprontahan ay pakuno ang sospek kag ang biktima. Nagkuha sang pusil ang sospek sa ilabalay, kag ginbalikan ang biktima kag gintiro sa dugan nga nagresulta sa iya kamatayon. Nagpalagyo ang sospek pagkatapos ang krimen.
Nagaagnas na sang nasapuan ang bangkay sang lalaki sa idalom sang katre sa sulod sang balay sa barangay Uringao, Kabangkalan City. Suno sa kapulisan, ang bangkay ang positibo nga ginkilala sa mga pagkaisa nga si alias Jin, 50 anyos. Ginpahayag nga halos 5 na kaadlang wala nakita sa iya mga pakaisa ang biktima. Rason nga ginpadulungan nila ang balay kag may baho nga napanimahuan sa idalom sang katre. Ginpaidalom sa autopsy ang bangkay. Ginatumod pa sang kapulisan kung may foul play sa kamatayon sang biktima. Preso ang bata sang punong barangay sa Ngabangay Dingle, Iloilo matapos isa ini sa 4 nga nagkalatakpan sa ginkasang drug buy-bust operation sang PDEA Iloilo kagabi sa ginakabig drug den sa nasambit nga barangay. Ginkilala ang mga arestado nga sanday alias Carl, 30 anyos, alias Imok, alias Jojo, kag alias Makmak, nga lunsay high-value individuals. Nakuha sa mga ini ang 12 gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 96,000 pesos. Yara na mga suspect sa detention facility sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ginadoptar sa United Nations General Assembly ang resolusyon nga ginpasad sa Palestina nga nagamando sa Israel nga untaton ang illegal sini nga presensya sa Palestinian territories sa sulod sa isa ka tuig. Ang resolusyon ang ginpaboran sang 124 ka mga miyembro, 43 ang nag-abstain. Nagboto naman sang no ang Israel, Estados Unidos, kag 12 pa ka mga pungsod. Ang resolusyon ang nagasanto naman sa opinyon sang International Criminal Court of Justice nga nagapahayag nga ang pag-okupar sang Israel sa Palestinian territories kag settlements ang illegal. Ginpangamuyuan ni Pope Francis ang tanan nga mga apektado sa makahalalit nga pagbaha sa kapungsuran sa Central kag Eastern Europe. Ang pinakamalala nga pagbaha sa nakaligad nga 2 ka dekada ang nagbilin sang kahalitan sa Romania tubtob sa Poland. Lakip sa halit sini ang pagkalaguba sa mga taytay kag pagkalunod sa mga salakyan nga ginalauman magatuga sang binilyon ka dolyar nga galastuhan. 7 ka tawo ang napatay sa pagbaha sa Romania, 7 man sa Poland, 5 sa Austria, kag 3 sa Czech Republic. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, nga damo ginyo salamat sa pagtutok. Ako sa Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.